Hey everyone, and welcome to the TT Show. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And welcome to our episode 4. At syempre pa, parang masaya ang aming easy round, pag-uusapan natin na kahihirang lamang na Department of Tourism Ambassadors, ang SB19. Alam mo ba, Mare? Ang SB19 pala ay Global at International DOT Ambassadors. Ang BINI naman pala ay ambassadors para dito sa ating local tourism. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. At ang bonggang-bongga doon, alam naman nating lahat, because we are airing on a Saturday, noong Biyernes ng madaling araw ng alas 3, nagkaroon na at ginanap na ang historic performance ng SB19 sa Lollapalooza na nangyari, of course, saan pa? Sa Chicago. Alam mo ba, ang bonggang-bongga doon, ang Department of Tourism nag-sponsor ng free screening ng Lollapalooza in Luneta. Para ang mga fan ng SB19 na walang access sa nasabing palabas, kasi you have to pay, it's a paid show for Disney Plus, mapapanood ito for free. So, dollars yun. Dollars yun, binayad ng DOT doon. At ang bongga-bongga, nakita mo ba yung essay na sinuulat ng DOT? Kung bakit nila pinaliwanag na karapat-dapat ang SB19 na maging International Global Ambassador. Ang haba, Mare. At best in English ang writer ng DOT, ha? My God, sino Hindi ko alam kung sino writer? pero gusto kong palakpakan ang DOT. At ang pinakamandang maganda doon, I've discovered na ang SB19 pala is sobrang hands-on with this DOT partnership. Gusto na kung ano man ang gagawing campaign, they have a say. Pumayag ang DOT na talagang hindi lang ito yung parang kinuha namin kayong talent, ito yung storyboard, gawin nyo. Yung final say ang SB19. Mag-uusap tayo, magka-collaborate tayo, gagawin natin ang campaign para sa DOT. Tapos sa maganda pa doon, kauna-una lang ginawang campaign is yung Galing Bayan Box. Diba, they are in LA right now. Yeah. Prior to the Lollapalooza show, they were in LA. Tapos meron sila parang mga Balikbayan Box. Kasi ang drama, Galing Bayan, parang galing sa bayan, SB19 ito, yung laman ng box, merchandisers ng SB19. Tapos ang haba-haba ng pila dun sa SB19 parang store na tinayo ng DOT. Tapos nagkakagulo talaga yung mga 18 fans. Tapos nagpapirma talaga sila ng mga boxes nila. Tapos yung nga, I know, ang balita ko at yung free screening happened at the concert at the park grounds sa Luneta. So, punong-puno yun, just like the time that we were like performing there for the National Arts Month. Parang data 1M, di ba? Ang alin? Yung venue na yun? Yung sa Luneta? concert at the park, hindi. Maliit lang yun. Maliit lang ba yun? Siguro mga 1,000. Kaya nung Concert at the park, di ba sa ano yun? Hindi sa grandstand? Hindi, iba yun. Iba Sa yun. concert at the park. Saka yung ngayon, no concert at the park, covered na. In case mag-uulan, hindi magkakaproblema. So, ang maganda pa doon, all the other, di ba, they're from SB19 is like a talent of Sony Music. All the other Sony music artists from Singapore, from Thailand, from Indonesia to Malaysia, and the rest of the Sony music artists in Southeast Asia are all supporting the Lollapalooza performance of SB19. Diba? So, marami pa silang gagawin because prior to the Lollapalooza, diba, nagsakit sila ng baseball pitch para sa laban ng Chicago versus New York, at marami pa silang mga activities sa US. Anong gusto mong makitang gawin ng SB19 at DOT pag gumawa mo sila ng campaign tungkol sa Pilipinas? Yung tipong, kasi maraming unexplored Territories at lugar. sa Pilipinas. Wala yung the usual, no? Oo, kasi let us not get rid of the usual, but let us present something new. Parang let's add Diba? more Oo. on what to Yung, see. Katulad, di ba, sa aside from yung sa Siargao, hindi pa exploited lahat ng mga doon. Sa Palawan, may mga din doon. May yung mountain provinces area. Yung gusto rin ng Sagada. Oo, at di kung ba? ano-ano pa. Yung Gusto ko talaga makita buong SB19 na nakasuot ng baha. Kaya doon ako excited. Aray ko! Nakakaloka ito.
Sabi ko na nga ba, may isisingit eh. Kasi alam mo, sa Facebook feed ko, nakikita ko yung mga yung mga sites na proud of our Cordilleran culture. Yung mga binata na talagang nakabahag, nagpe-perform. Pero, that cannot be. Sila? Oh, kasi you know why? Why? Walang sincerity kasi they're not naman Pwede naman yun. No. Pwede Dapat tawag dito. Dapat, kung isa sa kanila, talagang, may roots. oo, may dugo ng di ba? Ifugaw. Pero wala eh. Di ba, wag ipilit. Pwede naman sila kasi mag-perform. ikaw lang naman ang mag-aano eh. Diyos ko, alam ko na yan. Ako lang talaga My God, mag-enjoy. oo. Ako gusto ko pang Diyos maidagdag ko. nila yung yung mga, ang dami natin mga street dances. Ng mga folk dance. Oo, yung mga folk dances na pwede malaki. Or mapakita yung mga larong bata natin noong araw. But they're no longer kids. Oo, hindi. Yung Kahit pa ba hindi ka problema. naman teens eh. Oo nga. Pwede mo naman pakita yun para appreciation of Philippine culture. And gusto ko yung iba pang sites na hindi masyadong nakikita. Akong gusto kong Aside from the usual Boracay, Bohol, Cebu. Ang gusto kong kasi may mga henyo tayong unknown. Pwede. 'Di ba? Yung sa atin pala simula yung yoyo, 'di ba? Yung gumawa ng yoyo. Tapos parang there was one guy na siya yata nagsimula ng computer in the 70s, yung parang ganon. Yung let us harp our geniuses, local geniuses. At gusto ko rin makita yung di sila ba yung yung nagtatato? Wang-od? Oo, yung matanda nagtatato. Gusto ko dalawin rin nila. Why are you going physical? Di ba? Gusto kong makita. Hindi ko alam Gusto kong makita yung facial expressions nila. Di ba? Pag bigla ka lang kinapa ni Wang-od. Di ba si Papa P nagitla eh. Nabigla si Papa P na akala niya, di ba? That's one thing that Wang-od, parang lambing niya yon, di ba? Gusto kong makita. Parang I will have to request that ikaw ang magpapel ng Wang-od. Kasi parang mas forte mo yun. You are better than Wang-od in that aspect. Charot! Parang makagalit ang kamay ni Hilda pag ako naging Wang-od. Kasi baka hindi lang kapa ang gawin ko. Malapirot-lapirot ko. Malapirot-lapirot, makurot-kurot, masimsim, kung ano-ano pa. Nakakaloka ito. At baka biglang, hindi kinakain dahil lang, biglang ang kamay ko maganon-ganon. Biglang parang nagbabayo ng bigas. What? Will I blurt out what I call you? Yung Clara? Wag na. Sweet ako today. Sweet ka? Oo. Ibang sweet sa sweetie ka? Sweet ako today. Sweet ako. Basahin muna ng ating mga letter senders. Kasi hindi ko alam kung ilang oras pa tayo. Wala tayong timer. Wala? Hindi ko nakikita kung ilang oras pa ang usapan natin. Meron ba? So, it's 2 minutes pa tayo. Mahaba pa. 2 minutes. So, basahin mo na ating unang... Ikaw magbasa niyan. Ikaw na. Ayoko, ikaw na. Hindi, ikaw na. Ikaw na naiya ako. Kasi may banggit ako dyan eh. Hindi, wala akong pakialam. Ikaw na. Basahin mo na pare, go. From Lenny Paras. Hi Lenny talagang fan na fan ka namin. Wow, talaga ang gaganda sa paningin ang inyong mga suot para kayong a-attend ng fashion show. Hello. Kayo na talaga ang pinakamaganda sa lahat ng mga talk show hosts. Di tulad ng iba na hindi man lang mag-effort, magpaganda para sa mga viewers nila like direct kwentuhan. Sino yun? Ang social ninyo tingnan tapos matalino pa. Magtalakay kaya nakakapagtaray. Wow, more power, more success, more subscribers to come. And tulad ng lagi naming sinasabi, sana bumalik na si Sian Lim kay Ma'am Alwin. That will never happen. So, guys, alam mo, Lenny, manalig tayo kasi Saturn retrograde na. Yung mga bagay-bagay na nating nawala at nakapanakit sa akin, babalik na sa akin with a vengeance. Mula kay Mike, Lai, isa rin ako sa mga sobrang disappointed kay Joshua Garcia. Kung nag-GMA siya, okay lang sana eh. Lahat naman tayo may freedom of choice.
Pero for him na ginawang big star ng ABS-CBN, tapos dun siya sumusuporta sa pumatay sa prangkisa nila, ang tawag doon, Judas! Oh my God. Hindi siya magiging Joshua Garcia kung hindi dahil sa ABS-CBN. So ungrateful! With an exclamation point, ha? Puot na puot siya kay Joshua Garcia. Mare, ano man sasabi naman ni Eloisa? Sabi ni Eloisa Morente, ay nag-i-English si Kai kasi nahirapan siya sa kalisod magtagalog kasi Bisaya siya eh. Ganyan din ako. Sometimes, pag may mental block ako sa Tagalog, ini-English ko na. Ni-English ko na lang. I didn't know na Visayan pala si Kai. Parang she doesn't look the no? She doesn't sound the part. Oo. Diba? From Nora, ano to? Nonaka. Si Vice at Kim, parehas. Ayaw ko sa dalawa, pero matagal ko pang napapansin yung mga fans ni Kim o Kim Pao masyadong mayayabang. Minsan, wala na rin sa lugar. Mga pananalita kung makapinta sa ibang celebrity. Akala nila napaka-perfect ng idol nila. Sa bagay, ganyan din naman ang ugali ng idol nila. Wala rin sa rugal magsalita. Bastos! Ang bunganga, kaya laging nababash. Mahilig kasing gumawa ng mga issue o laging may issue. Alam mo, na-hurt yung Kim Pao fans. Bakit? Sabi nila mga professional daw sila. At di daw sila kung anik-anila at kung sino-sino lang. Well, in the first place... Ano ba professional? Baka professional ng mga ito ng mga scammer Professional scammers, professional rumor mongers, professional gossipers. Tandaan nyo, hindi po sa amin nanggaling ng salitang cheap, toxic, at kung ano-ano pa. Kay Vice ganda po galing yun. At saka hindi, di ba? Napakabobo naman yung nag-advise kay Kim na fan niya na Kim Pao, di ba? Sabi, mag-resign ka na sa Showtime. Tinanggalan ng gustong tanggalan ng trabaho si Kim. Di ba bobo? Di ba tanga? Kaya alam natin ang mga Kim Pao fans na yan. And on that note, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Saturday edition of The TT Show, Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.